know, church, there's a quote that I really remember. Ang sabi dito, there is a God-shaped vacuum inside our hearts that only God can fill. Kaya naman sa oras na ito, as we sing this song, nawa maging panalangin ng bawat isa sa atin is that God can fill the emptiness, the vacuum inside our hearts. Come on, patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Kaya ko bang ibigay ang lahat kung sa sarili hindi na sapat? Kay raming kulang di kayang punan. Laging sinusubok ang pusong magal, ngunit umaapaw yung pagmamahal. Kay raming kulang ang iyong pinunan. Ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay na ika'y dakila gaya ng ibon sa kalangitan. Bawat kailang ay tutugunan. Sabihin mo lang ang iyong salita, handang makinig at sa'yo'y magtiwala. O aking Ama, sa'yo lang aasa. Ilumin mo ang pagdududa. Katapatan mo ay sapat na. Ramdam ka sa ihip ng hangin, tanaw ka sa bilyong mga tala, liwanag ng buwan at araw ay patunay
ikaw ang tanging kailangan. Pwede po ba nating patuloy itong awitin? Aming Jesus, binigay mong lahat, krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Tunay na ikaw ay sapat, Jesus. Aman, patuloy po nating palakpakan ang ating Panginoon. Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Pinagpapatuloy po natin ang ating series para sa buwan po ng Pebrero. It's all about familial love. At alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay naipapahayag, nakikita at dadaloy din po, lalo na higit sa lahat, sa ating mga pamilya. Meron po tayong series sa buwang ito na pinamagatan po natin Come Home to Love. Pinag-uusapan po natin kung paano ang ating pamilya ang dinadaluyan ng pag-ibig ng ating Diyos sa pamamagitan po niya, sa pamamagitan po natin, upang tayo po ay makaranas ng mga kapahayagan ng pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon. Sa araw na ito, ay gusto ko pong ituloy yung ating pinag-usapan last Sunday. Pag-aaralan po natin, itutuloy po natin yung family dynamics, but this time we're going to focus more on the family genealogy or genogram. Ito po isang chart na tumutukoy po sa pinagmulan po ng ating pamilya, yung ating family of origin, mula po sa ating mga ninuno, lolo, at hanggang sa ating mga ama't ina, patungo po sa ating family of procreation. Ito po'y tumutukoy kung kayo po'y may mga asawa na, kung paano ikaw ay may asawa at may mga supling o anak na nakadugtong po sa ating mga buhay. So we're going to talk about the topic for today, how do we get to know our family? How do we get to know our family? Sinabi po natin last Sunday that if you want to know a person very well, if you want to know yourself very well, we must get to know our family. Dahil ang susi po para maintindihan po natin kung bakit tayo ganito, bakit ganito ang nararamdaman natin, bakit ganito tayo makipag-usap sa iba, bakit ganito po ang ating personality o temperament, bakit ganito tayo magdesisyon, bakit ganito po ang pananaw natin sa ating buhay. Ito po'y matutukoy o pwede ho nating i-trace sa pamamagitan po ng pagbabalik tanaw kung sino at kung ano ang ating pamilya. Gamitin po natin yung Matthew chapter 1, verse 1 to 16. Ang sabi ho dito, this is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez the father of Hezron, Hezron the father of Ram. Ram the father of Aminadab, Aminadab the father of Nashon, Nashon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Solomon the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asa, Asa the father of Jehoshaphat, and Jehoshaphat the father of Jehoram, Jehoram the father of Uzziah. Azor the father of Zadok, Zadok the father of Akim, Akim the father of Elihod, Elihod the father of Eleazar, Eleazar the father of Mathan, Mathan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Matthew chapter 5 verse 1 to 16. Ang ating pong binasa ay talaan po ng lahi o mga pangalan kung saan po nagmula ang ating Panginoong Hesus. Bago ho siya ipinanganak dito sa lupa bilang tao, bagamat siya ay Diyos, siya po'y dumaan po sa isang lahi o sa isang pamilya. Ito ho ang pamamaraan ni Matthew para ipakita ho sa atin na mahalaga ang family genealogy or genogram. Kung gusto po nating makilala ng lubos si Jesus, kung gusto po nating makilala kung sino talaga si Jesus, kung gusto po natin siyang mas lalo pang pagkatiwalaan,
maaari po nating tingnan at maaari po nating tukuyin, silipin ang pamilya o angkan na kanyang pinagmulan. Now, ang huling talata o ang huling libro, sa Lumang Tipan ay Malakay. At ang unang libro sa Bagong Tipan ay Mateo. At kung kayo po ay nagbabasa at nakibasa na nga po sa akin ng aklat ng Matthew, ang pagitan po ng Malakay papuntang Matthew, ang tawag ko natin dito ay bawat isa sa atin na nagbasa o nakinig ay advance po ng mahigit 400 years. Bakit po? Kasi ito ho yung tinatawag ng mga Bible scholars na intertestamental period. Nang ibig sabihin po, may pagitan ng pananahimik ng Diyos. Ang tawag ko nila dito ay the 40 years of silent na kung saan hindi po nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng kung anumang uri ng pangungusap, sa pamamagitan po ng mga talata, siya po ay nanahimik. Bakit daw po? Bakit nanahimik ang Diyos mula sa aklat ng Lumang Tipan patawid sa Bagong Tipan? Bakit po nanahimik ang Diyos ng mahigit 400 years mula Malakay patungong Mateo, kung saan binasa natin yung unang pasimula ng Matthew chapter 1 about the genealogy or genogram of Jesus? It's because God is silent because God has a very important announcement to take or to make. Siya po ay nanahimik ng mahigit 400 years sapagkat meron po siyang mahalagang sasabihin at mahalagang ipababatid sa sanlibutan. Ito po yung may kinalaman po sa kaligtasan at pagbabago at kapatawaran ng buong sangkatauhan. Naalala niyo po, sa ating mga pamilya, sa isang gathering kapag meron pong may gusto tayong i-announce, pinatatahimik po natin ang ating mga family members. Tayo po'y nagbabanggit ng mga katagang, shh, quiet. Why? Because we want every family members to be quiet because we have a very important announcement to make. Ganun po ang ginawa ng Diyos dito sa pagitan po ng Malakay papuntang Mateo. Ang aklat ng Mateo ay sinulat po ng the man, Matthew himself. Alam niyo kung isabihin ng pangalang Matthew? The gift of God. Kaya pag ang pangalan mo raw ay Matt, the gift lang, hindi po buo. Pero pag Matthew, the gift of God, ang kaloob ng Diyos. Pero ang mahalaga ho dito, hindi lamang po yung the man or the person Matthew, kundi yung mensaheng dala niya. Kasi po ang purpose ng authorship po ni Matthew, ang purpose po kung bakit niya sinulat ng aklat ng Mateo, is para patunayan sa mga Hudyo na si Jesus nga talaga ang hari o ang Mesiya na matagal na nilang inaantay. Kaya kinailangan po ni Mateo na banggitin ang maraming mga pangalan na nagbibigay patunay na si Jesus ay galing ho talaga sa lahi ng purong Hudyo, sa lahi po ng mga maharlika kung saan panay-hari po ang mga tauhan ho roon. Ang mensahe ho na nais parating ng Panginoon sa likod ng kanyang pananahimik ay ang mensahe rin po na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Siguro po may panahon sa ating pamilya na tayo po ay para bagang tinalikuran ng Diyos, siya'y nanahimik, para bagang hindi siya nakikinig sa ating mga hinaing at panalangin. Pero ang kadahilanan po pala doon ay meron pala siyang inihahandang matinding mensahe o announcement para sa iyo at para sa akin at para sa ating buong pamilya. Are you ready sa message ni Lord para sa ating family? Ang message po niya ay ito, that from a great failure of our family, there is a great future through Jesus, the Messiah, coming from a lowly, just like us, but from a great family. Na sinasabi po ng genealogy o genogram ni Jesus, bagamat pangit po karamihan ng mga kalahi ni Jesus, mga palpak na tao, puno ng kabiguan, puno ng kapalpakan, there is a great failure, but behind those great failure, meron pong magandang kinabukasan na nag-aantay sabagat may Jesus na ipanganganak, may Jesus na maghahari at ipaparanas at ipapakita po niya ang kanyang pagtubos, pagliligtas at pagbabago sa mga dukha at inapi at mga nasaktang pamilya na meron po ang bawat isa po sa atin. Kung titingnan po natin yung family tree ni Jesus, very unlikely and very messy, very just like us. Kaya nga po, gusto-gusto po nating basahin ang Biblia. Hindi ho ito naging mabuting balita dahil ang mga taong nakasulat dito ay panay mga mabubuti o hindi nagkakamalit perpekto.
Ito'y tinawag na mabuting balita sapagkat kagaya mo't kagaya ko, hindi man tayo perpekto, meron tayong mabuting Diyos na tumutubos, nagpapatawad, nagliligtas, at may kakayahang magbago at magpala sa ating mga nahihirapan at nasasaktang pamilya. Naroroon ho doon may mga prostitute na kasama sa kanyang lahi, naroroon ho doon yung mga cheater, liar, naroroon ho doon yung mga magagalitin, mga nagkasala sa adultery. Subalit sa kabila po ng kapalpakan ng pamilyang ito, sa lahi ni Jesus, hindi ho nito napigilan ang plano at magandang layunin ng ating Panginoon na sa gitna po ng kabiguan, kamalian at kalungkutan, kayang baliktarin, kayang pagpalain ng Diyos ang bawat pamilya ayon sa kanyang dakilang plano at sa kanyang mga pangako. Kaya sa summary po, ay masasabi natin na ang genogram ni Jesus, which is, in fact, ini-encourage din po natin na ang bawat cell group or life groups ay gawin po ang kanilang personal genogram at i-discuss po ito sa kanilang mga life groups. Ito po yung maituturing natin that number 1, it is composed of the broken, mga nasaktan, nakasakit, mga alipin ng pagkakasala, the bandages, pero meron pong papasibol na pagpapala at pagbabago, the blossoms. And then, let's wait for the right timing because there will be a beauty who will springs up sa ating mga pamilya that will cause blessings upon blessings to the next generation. Umasa po tayo na kagaya po ng kwento ni Jesus sa kanyang genealogy na hindi po halos malayo sa ating mga kwento bilang pamilya. Merong brokenness, merong bandages, may mga pagkakasala, may mga pagkakamali, pero iyan po'y kayang ayusin, patawarin, pagpalain ng ating Panginoon. At pwede ho siyang magpasibol ng panibagong pasimula sa ating mga pamilya. At may lalabas po na kagandahan sa kabila po ng kapangitan at kahinaan at kasalanan. At ito po'y magdadala ng kasaganaan at pagpapala sa ating mga buhay. Tingnan nyo nga naman po ang kayang gawin ng ating Panginoon. So hinihikayat ko po ang bawat life group leaders and life group members that sa mga susunod na araw, hanggang po bago umabot tayo sa linggo, ay simulan po nating i-drawing o itala ang ating genogram. Ito po ay parang mukhang chart po talaga, na kung saan ilalagay at susulat po natin ang ating family of origin. Family of origin ay tumutukoy po sa iyong lolo, papunta sa iyong ama, at hanggang ikaw at iyong mga kapatid. That's the family of origin. When we say the family of procreation, ito po ay tumutukoy sa iyong pamilya na. Ikaw na may asawa na at may mga anak o supling o yung mga anak mo ay nagkaanak na rin po at nakapag-asawa sila. Sila po ngayon ay tinuturing po nating the family of procreation. But of course, we can do both or integrate the family of origin and the family of procreation mula po sa iyong lolo, mula po sa iyong mga ama at ina, patungo sa iyo, patungo sa iyong mga anak, at kung sila po ay may mga pamilya na rin. Bakit po mahalaga ito? Dahil sa ating family genogram, we're going to start to understand our family of origin. We're going to start to understand our family dynamics. Yung pinag-aralan natin last Sunday. Kung sino po tayo ngayon, malalaman, makikilala at maiintindihan po natin how we behave, how we relate, how we act, what we feel, how we respond, kung ano po yung temperament natin, ano po yung tendency, ano po yung personality po natin, malalaman po natin doon sa genogram kasi po tutukuyin po natin dito yung isang salitang mahalaga, pattern. Repetitive pattern, mga paulit-ulit po na mga ugali o tradisyon o values na very prevalent o very obvious po sa ating pamilya. Number 1, we're going to look for the patterns of communication. Aalamin natin, paano ba nakikipag-usap, paano ho ba nakikipag-relate ang ating mga lolo-lola sa kanilang mga anak, sa ating mga magulang. Ngayon, no? Titingnan po natin kung sila po ba ay close, sila po ba ay distant, o sila po ba ay close pero conflictual. In other words, close sila pero madalas din pong mag-away. Parang fire and ice, away-bati. No? And then, aalamin din po natin yung patterns of conflict. Sino ho ang nagkahiwalay? Sino ho ang lumayo? Sino ho ang lumayas o pinalayas? Hindi tayo mahihiya. Hindi rin tayo matatakot na tukuyin ang mga madidilim na bahagi sa ating pamilya sapagkat
sa kagustuhan po nating itago ito dahil iniisip natin nakakahiya ito, naaapektuhan na po pala tayo. At alam niyo po, ang mga mismong ayaw na ayaw natin sa ating pamilya, na ayaw nating tularan, gayahin, at ulitin, hindi po natin napapansin, nagagawa rin po natin yan ngayon at naipapasa natin sa ating family ang procreation. Kasi po, ang tawag ho dyan is family dynamics. You are affected, whether you like it or not, by your family of origin or di kaya by your family of procreation. So we're going to look about patterns of communication, patterns of conflict, patterns of curses. May mga sumpa po ba na mga kagaya po ng sumpa ng kahirapan, laging pong nagkakasakit, lagi pong nadidisgrasya, bagamat malungkot po tayo, pero tutukuyin po natin, alin po yung mga dapat nating ihingin ng tawad kay Lord, putulin po at isuko sa Diyos, i-renounce in the name of Jesus. Atin pong tutukuyin, meron bang history of depression, mental illness, history of suicide, meron po bang history of divorce or separation, mga ginagamit ng kaaway para sirain pong ating pamilya na hindi natin nadidil, kaya umuulit-ulit lang po. Ano pa ho ba? The pattern of compromise. Meron po bang pinagmulan nito? Meron po bang nakagawa po ng mga maling desisyon, kompromiso na imbis na manalig sa Diyos, imbis na mag-stick sa family, ay natokso, nakagawa ng pagkakamali? Tutukuyin po natin yan at ang sarap pong pag-usapan nito sa Life Groups. Why? Because ito ho ang magpapatunay na talagang totoo tayong magkakapatid sa Panginoon. Hindi lang natin pag-uusapan ang mga magaganda, ang mga pagpapala. Ang susi sa puso ng bawat tao ay ang kanyang pamilya. And whether we like it or not, kailangan nating i-deal, kailangan nating ilawan at sinagan uli ang mga madidilim na bahagi ng ating buhay sa nakaraan na ating babalikan at doon natin makikilala kung sino po tayo at kung paano ho natin to maisusuko at mapagpapala ng ating Panginoon. And then we're going also to talk about the patterns of commitment. Ano ho yung mga at sino-sino ho yung mga tao, ano-ano yung mga ginawa nila para maiayos po at pilit po nilang ayusin po ito. Ang pagtitiwala sa Diyos, pagtanggap sa Kanya bilang sariling Panginoon, at kapagligtas, paano ho sila pinigilan ng mga tao sa pamilya natin para hindi manampalataya kay Lord, paano nila tinutuwid yung mali. And then we're going to talk about the pattern of career. Ano ho ba yung mga naging karera, trabaho nila? And then ito yung exciting. We're going also to look for the pattern of change or turning point, ano yung mga nagpabago, at napapansin mo, nagsisimula na pong baguhin ng Diyos ang linya at ikot ng iyong pamilya sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon. And then the patterns of courage. Ano pa ang pwede mong ayusin? Ano ang magagawa mo ngayon para sa iyong pamilya, para magtuloy-tuloy po ang pagbabago at pagkilos po ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung susunod na slide. These are the legends, no? Picturean nyo na lang po, screenshot nyo po. Sa paggawa nyo po ng genogram, ay paggawa nyo po ng chart, lagyan nyo po ng mga simbolismo, bahala ho kayo kung paano nyo yan gagawin. Basta mahalaga matukoy po, lagyan nyo ng legend sa ilalim, kung ano pong tumutukoy dito at ano po ang kwento dito, pwede nyo i-discuss. Bakit po meron pong blessings, may halo po, anong nangyari dyan? Bakit po merong commitment, may kamay na nag-decide po? Bakit may broken relationship? Ano pong nangyari dyan? At paano ho ba yan nauulit-uli ng paulit-ulit sa ating pamilya? Ano po yung kompromiso? Ano yung mga curses or sins? Ano yung change at turning point na dapat nating ituloy at alagaan at panampalatayahan sa ating Panginoon? Sa pagtatapos, mga kapatid, nais ko pong pag-aralan natin ng sabay-sabay, ano po ang pwede nating matutunan dito when we dig deeper and we're not afraid to go to dark places when that concerns our family. Ano po yung mga principles or family truths to ponder sa ating pong pag-aaral na getting to know our family? Number one, we have been given by God a wonderful gift. We ought to cherish and treasure our family. Mga kapatid, ayaw man natin sa pamilya natin, lagi nating tatandaan, hindi tayong namili neto. Ang Diyos pong namili neto. Nang ibig sabihin po, alam ng Diyos kung anong pamilyang nararapat sa iyo. Hindi mo man gusto, hindi mo man na-control kung ano pong nangyari o pinaralan sa iyo ng iyong pamilya, pero isang bagay pong tiyak, may magandang plano ang Diyos. Ang Diyos po hindi nagre-regalo ng isang bagay sa ating buhay na alam niyang hindi makapagbibigay o makapagdudulot ng kabutihan. Ang regalo po ng Panginoon ay pwede pong magbago at magdala ng pagpapala sa ating pamilya, kagaya po ng
family members po natin. So, ito po'y alagaan natin, ito po'y mahalin natin, ito po'y simulan nating tanggapin. Pangalawa po, tayo ay tayo ngayon dahil sa ating pamilya. Whether we like it or not, we are who we are right now because of our family. Pangit man po ang connotation niyan o dala niyan sa iyong sarili, yan man po'y negatibo, pero ikaw yan at ako dahil sa pamilyang pinagmulan mo. That means we need to value our family. We need to accept our family. Hindi natin pwedeng palitan yung family natin. Hindi natin pwedeng isole yung family natin. Hindi natin pwedeng baguhin yung pamilya natin. Pero kailangan po natin tanggapin na kaya tayo ngayon ay ganito, ay dahil po sa ating pamilya. Number 3, we have our own fair share sa bawat woes at wows ng pamilya. Pwede mong sabihin, kasalanan ni lolo, ni lola, ni tita, ng tito ko, kasalanan ng magulang ko. Pero lagi mo tatandaan, lahat tayo tumutugon sa mga pangyayaring yon kahit nagdaan na po iyon. At tayo po may kabahagi lagi. Hindi lamang sa pagpapala, kahit po sa mga pasakit, on how we respond. So in a way, tayo responsible din po. Tayo po ay may part pa rin po sa ating pamilya. Ganun po talaga whether unconsciously or consciously, nagre-react tayo para sa ating pamilya, dahil sa ating pamilya, sa pamamagitan ng ating pamilya, dahil konektado pa rin tayo sa Kanya. Kahit nga po malayo na tayo Everything that we do, what we think, how we feel, how we behave, is always connected sa ating pamilya. Tayo po'y may kabahagi po sa ating pamilya. Next, we may be repeating the very same patterns from the past, from our family that we promise we will stop. Sinasabi natin, hindi ko to gagawin, yung ginawa nila sa akin, yung pinaranas sa akin, yung paraan ng pagpapalo, pagdidisiplina sa akin. Alam niyo po, kung minsan po kakaisip natin ng gano'n, nauuwi po na ginagawa at inuulit po natin iyon. Why? Kasi nandun po yung cycle of curse. Yung pag-ikot po ng kasalanan, pag-ikot po ng sumpa na galing sa kaaway na kailangan po nating isuko sa ating Panginoon, isamahan pa natin ng sama ng loob. Akala natin, nakakaligtaan natin, pero dumidikit lalo yung sumpa. At hindi tayo makakawala doon. Bakit? Dahil ito po'y pinalalakas po ng galit at puot at kawalan ng pagpapatawad. Marami pong mga tao nag-confirm po neto, the very thing that they hate about their family is the very thing that they're doing to their family of procreation. Ito po'y isuko natin sa ating Panginoon. At ito po'y hindi po matutugunan kung tayo po'y magtatampo, aalis, iiwanan natin ang ating family of origin. Ito po'y maayos lamang kapag ito'y ating pinag-usapan, inupuan. Kagaya po ng genogram na to, makikita nyo po, we start to reflect, we start to feel, we start to understand bakit ginawa nila iyon. You know, yung panahon natin yun, iba yung panahon nila noon Yung panahon ng mga magulang mo, iba yung kahirapan noon, iba rin yung kahirapan ngayon, iba po yung challenge noon, iba rin po yung challenge ngayon, iba rin po yung rangya noon sa rangya ngayon. And ibig sabihin lang po niyan, we need to understand. At yung susunod po na family truths to ponder, we have a power to exercise our freedom to choose. Do we stay in these destructive patterns? Or do we build a healthy new ones? Tayo po'y pipili. You know, wala na tayong magagawa sa mga nagdaan. Tapos na po iyon. Pwede po tayong magalit, pwede tayong magmukmok, magwelga, pwede tayong magkulong, pwede nating saktan lagi ang sarili natin, pati yung mga nasa paligid natin. Or we choose to do or to build a new pattern, godly patterns na nagmumula kay Lord. You know, hindi natin maitatama ang mga mali na nagawa at pinaranas sa atin sa nagdaan. Pwede lang po nating maitama ang mali sa paggawa ng mga tamang desisyon. And we start doing little good and right decisions, godly decisions. Remember, yung series po natin last month, Small Beginnings with Great Endings. Makikita po natin, kakaunti, paunti-unti, maliliit na pagbabago, maliliit na commitment, maliliit na turning point ay mauuwi sa malalaking pagbabago at pagpapala sa ating pamilya. Amen? So mamimili lang po tayo. Stay ba tayo dito? Or gagawa tayo ng bagong history sa ating family sa tulong po ng ating Panginoon? Sino po dito naniniwala? May pag-asa po ang ating pamilya. Sunod po, we should stop accusing our family and start accepting them no matter what. Pwede ho natin silang akusahan, pagalitan, pwede ho tayong magturuan, pero mga kapatid, walang mababago Ang kapangyarihan po ng pagmamahal ay maipapakita po natin sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga nangyari na sa natapos na. You know,
Lagi natin sinasabi na ang susi sa isang matagumpay na buhay, matagumpay na araw ay maging positibo lagi. Nang ibig sabihin po, pag sinabing positibo, kaya natin baguhin ang pangit na araw o pangit na pagkakataon na nararanasan mo ngayon. But you know what? Ang susi sa isang matagumpay na buhay at matagumpay na araw ay hindi lamang po para baguhin yung mga nangyari na o nangyayari na kundi yung kakayahan pong tanggapin at mag-move on po tayo. That we learn to accept. We learn to move on no matter what. Nangyari na, nandyan na yan, hihinga na lang tayo. Tayo po ay lalapit sa ating Panginoon at alam po natin lahat ng bagay, gaano man po ito katindi, kapangit, kahirap, ay kayang ayusin at tubusin ng ating Diyos. Yan po yung dapat natin gawin. We start accepting our family no matter what. And then, sa susunod po is, we look unto Jesus as the source of our hope, the source of our help, the source of our healing for our wounded and broken family. Saan po tayo titingin? Saan ba nagmula ang ating pamilya? Sa Diyos. Kung ang Diyos po ang lumikha sa ating pamilya, ito'y pinilit na sirain ng kaaway. Ang Diyos lang din po may kakayahan para ayusin ito dahil ang Diyos ang nakakaalam kung paano ito aayusin at saan ito dapat maayos. You know, when our family start to surrender our lives to the Lord Jesus Christ, maniwala ho kayo yung mga imposible at hindi natin kayang ayusin at baguhin, ang Diyos po ang mag-uunti-unting baguhin at ayusin po ito. Because only God is the source of true hope, true help, and true healing for our broken family. Makikita natin dito, ang dating hindi nag-uusap na, ang dating magkagalit ay pinag-isa at nagkakapatawaran, ang dati pong malayong relasyon ay pinaglalapit ng ating Panginoon. Makikita po natin na ang kahirapan po ay binabago ng Diyos at pinapalitan po niya ng pagpapalat kasaganaan. Why? Because God is our God. Siya ang Diyos ng ating pamilya. Siya ang Diyos na may kakayahang magpagaling at magpala sa ating mga pamilya. Susunod po ay we trust God's plan and promises for our family. That God can rescue, God can redeem. Pag sinabing redeem, tutubusin po niya, babalik na rin niya. There will be a reversal of situations sa ating pamilya. Kung ngayon po'y umiiyak ka, darating ang araw, ikaw ay iiyak sa tears of joy. Bakit? Makikita mo ang iyong pamilya, sama-sama kayong sumasamba, sama-sama kayong naglilingkod, sama-sama kayong nakakaranas ng pagpapala mula po sa ating Panginoon. There will be restoration, there will be renewal. So ang hamon ko po sa inyo, ito. Sa paggawa po ng family genogram, getting to know our family more, do not be afraid to go deep, to go deeper to the dark places with your family. Buksan mo na ang pintuan na yan, yung mga nakatago sa closet, yung mga skeleton of the closet, yung tinutukoy po natin, tinuturing natin na nakakahiya, ibulgar po natin to at isuko sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lang po sa harapan ng ating Diyos, kahit po sa ating kapwa mananampalataya. Sabi sa James, confess your sins to one another so that God can heal you. Ang healing po hindi lang nagmumula kay Lord, kundi yung pagtitiwala mo sa isa't isa na pwede mo siyang pagkatiwalaan ng iyong sekreto, ng iyong kahinaan. You know, ang kahihiyan at kasalanan na itinatago po natin ay nanatiling kasalanan at nakakahiya at malakas pa rin. Pero the moment na atin po itong ibinunyag sa harapan ng Diyos, ito'y nawawalan ng bisa, humihina, pinagpapala, binabago at inaayos ng ating Panginoon. Don't be afraid to go to dark places with your family. Malakay 4 verse 6 says, pangako ng Diyos, ibabalik niya ang magandang relasyon ng mga magulang at mga anak upang pagdating niya ay hindi niya isusumpa ang ating bayan. You know, ang isang assurance na mababago po ang ating pamilya ay yung kagustuhan po ni Lord na mabago ang ating kabuang bansa. Kasi may kinalaman po sa national revival ang family revival o family renewal. Let's continue to pray and pursue that we will choose to build new patterns, new behavior, new tradition, new commitment para mabago po ang ating pamilya. Ibabaling uli ng Diyos ang pagmamahalan sa isa't isa. Aayusin po ito ng ating Panginoon. Pero paano ito magsisimula? Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus Christ. You will be saved along with everyone in your household. Kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, ayusin mo muna yung relasyon mo kay Lord. Itama mo ang relasyon mo sa Panginoon. Before you can get peace with others, get peace with God first.
makipag-ayos muna tayo kay Lord. Naalala niyo si Jacob, bago siya nakipag-ayos kay Esau, na dati niyang kaaway, at galit na galit sa kanya, nakipagbunot, nakipag-ayos muna siya at sa ating Diyos. Bago magbago ang mga tao sa ating paligid, sa ating pamilya, tayo muna po ang unang babaguhin ng ating Panginoon. And it should start with confessing that we need the Lord to change us. We need the Lord to break us. We need the Lord. That's why we need to surrender our lives to Him. Our right na manguna. Ang ating pong kakayahan na manguna sa buhay natin, isusuko natin sa ating Diyos. At ang pangako niya, ililigtas niya ang ating buong sambahayan. At pag nangyari po yan, mga kapatid, tuturuan po ng Panginoon ang ating pamilya na magmahal. Ephesians 4 verse 32. We will start to be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave each and every one of us. Mga kapatid, ang family genogram ay napakahalaga. Because when we start to meet the family of our friends, we get to know who they are. If you meet my family, you would understand who I am. Tama? If I will meet your family, I will start to understand who you really are. No? Our family is a circle of strength and love. Every crisis faced together makes the circle stronger sa biyaya ng ating Panginoon. Shh! Next picture. Pag tahimik ang Diyos, mukhang nahihirapan ka, mukhang walang nangyayari, be assured God is doing and preparing something great sa buhay mo. Kagaya po ni Matthew. Mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon, and may we continue to honor the Lord, bring our family sa atin pong mga worship service. See you po sa ating couples fellowship this coming Saturday. Let's keep on inviting every couple. Meron tayong guest na talagang marriage counselor. Ito po ay mangyayari dito sa church, and we're so excited na magkita-kita po tayo lahat. May the Lord continue to bless us. Share this message at nawa patuloy po natin pag-pray that the Lord will continue to heal and bless our family members. God bless each and every one of us.